Nang buksan ng mga pulis ang pinto ng bahay, agad silang sinalubong ng isang napakatinding amoy. Pagpasok nila sa sala, isang tanawing hindi nila malilimutan ang bumungad. Isang babae na natagpuang halos nabulok na sa mismong sofa kung saan siya naiwan sa loob ng maraming taon. Ano nga ba ang nangyari at paano ito umabot sa ganitong kalagayan? Alamin natin ang buong kwento. Ako si Kuya Cox at welcome sa isa na namang totoong kaso ng krimen. Noong pumasok ang mga pulis sa loob ng bahay, isang nakakabahalang tanawin ang bumungad sa kanila. Isang eksenang hindi pa nila kailanman nasaksihan sa buong panahon ng kanilang serbisyo. Habang agad ding napansin ang matinding amoy na kumalat sa buong tahanan. Sa sala, natagpuan ang katawan ng isang babae na halos tuluyan ng nabulok sa mismong sofa kung saan siya nakahiga. At sa puntong iyon ay kitang-kita na ang malawak na pinsalang dulot ng matagal na pagkababad ng kanyang katawan sa iisang lugar. Ang babae ay si Lacey Ellen Fletcher na isinilang noong 1985 sa maliit na bayan ng Slaughter sa Louisiana. Matatagpuan ang Slaughter malapit sa Baton Rouge at may humigit kumulang 1,000 residente lamang, kaya halos magkakakilala ang lahat ng naninirahan doon. Karaniwan ay tahimik ang buhay sa naturang komunidad at bihirang may nangyayaring malalaking insidente. Subalit ang kasong ito ang nagbigay ng hindi inaasahang pansin sa kanilang bayan. Nag-iisang anak si Lacey, nina Sheila at Clay Fletcher. Noong siya ay bata pa, na-diagnose siyang may autism, kaya iba ang kanyang paraan ng pag-unawa at pakikisalamuha kumpara sa karamihan ng mga batang kaedad niya. Nahihirapan siyang mag-focus at makipag-ugnayan sa ibang tao. At habang siya ay lumalaki, ay lalo pang naging kapansin-pansin ang mga hamong ito. Naging mahirap para sa kanya ang pag-aaral sa isang regular na paaralan at kakaunti lamang ang kanyang naging kaibigan. Ngunit sa kabila nito ay inilarawan siya bilang isang masayahin, mabait, palangiti at mahilig maglaro at gumawa ng mga gawaing pisikal sa kanilang bahay. Samantala, kilalang kilala at iginagalang ang kanyang mga magulang sa kanilang komunidad. Nagsilbi noon si Sheila bilang assistant ng isang prosecutor bago naging assistant din ng alkalde, habang si Clay naman ay nagtatrabaho sa isang non-profit charity na tumutulong sa mga nangangailangan. Aktibo rin silang miyembro ng kanilang relihiyosong komunidad. Kaya walang sino man ang nag-akalang isang matinding trahedya ang kalaunang iuugnay sa kanilang pamilya. Bandang 2:30 ng madaling araw, noong ika-3 ng Enero 2022, tumawag si Sheila sa 911 at iniulat na hindi na humihinga ang kanyang anak. Pagdating ng mga pulis at paramedic sa bahay, isang nakakagulat na sitwasyon ang kanilang nadatnan. Walang buhay na si Lacey nang matagpuan siya sa isang leather sofa at halos wala na rin siyang saplot. Bahagyang nakalaylay ang kanyang katawan mula sa sofa habang ang paligid niya ay marumi dahil sa naipong ihi, mga uod at iba't ibang insekto. Napansin din ang maraming mapupulang sugat at malalalim na ulcer sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. At ang ilang laman ay umabot na sa puntong nalantad ang mga buto habang nagsisimula na ring mabulok. Nakatagilid siya sa kaliwa. Nakapwesto ang kanang kamay malapit sa kanyang leeg. Bukas ang kanyang mga mata at bibig. At nakatiklop ang kanyang mga binti sa ilalim ng kanyang katawan. Kasabay nito, halos hindi matiis ang amoy sa loob ng bahay. Ayon sa koroner ng distrito, iyon ang pinakamabigat at pinakamatinding kasong nakita niya sa buong panahon ng kanyang propesyon. Inamin pa niyang matagal siyang hindi nakatulog
at halos mawalan ng ganang kumain matapos niyang masaksihan ang kalagayan ni Lacey. Habang isinasagawa ang investigasyon, napansin ng mga otoridad na halos walang ipinakitang emosyon ang ama ni Lacey. Samantalang ang kanyang ina naman ay umiiyak at nagpapakita ng pagsisisi sa nangyari. Nasa tabi ng dingding ang sofa kung saan natagpuan ang biktima at sa kanan nito ay may kulay abong cabinet na may maayos na nakatuping mga damit sa ibabaw. Sa harap naman ay isang maliit na itim na mesa na puno ng iba't ibang gamit tulad ng lotion, talcum powder, wet wipes, nasal spray at iba pang personal na kagamitan. Mayroon ding kahon ng mga DVD sa tabi ng sofa na pinaniniwalaang pinapanood ni Lacey habang nananatili siya roon. Bukod pa rito, napansin din ng mga investigador ang dumi ng daga sa mismong paligid ng kanyang kinalalagyan. Isa sa mga unang tanong ng mga investigador ay kung bakit umabot sa ganitong kalagayan ang kanilang anak at kung bakit tila walang agarang hakbang na ginawa ang kanyang mga magulang. Hindi rin maipaliwanag kung paano nila natiis na manatili sa loob ng bahay sa gitna ng matinding amoy at hindi maayos na kondisyon ng kapaligiran. Sa edad na 36, tumitimbang na lamang si Lacey ng humigit kumulang 30 kilo, palatandaan ng matinding panghihina ng kanyang katawan. Batay sa isinagawang autopsy, tinatayang halos 12 taon nang hindi halos bumabangon si Lacey mula sa sofa. Naging maitim ang balat sa bahagi ng kanyang likod at puwitan dahil sa matagal na pagkakadiin sa iisang posisyon. Nagpositibo rin siya sa COVID-19, subalit nilinaw ng mga eksperto na hindi iyon ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa halip, tinukoy ng pathologist na ang pangunahing dahilan ng kanyang pagpanaw ay matinding medical neglect o matagal na hindi sapat na pangangalagang medikal na humantong sa malubhang kakulangan sa nutrisyon, matinding gutom, kawalan ng galaw, malalalim na ulcer at osteomyelitis o impeksyon sa buto. Kalaunan ay nagsimula ring mamatay ang bahagi ng kanyang mga buto na nauwi sa sepsis o malawakang impeksyon sa katawan. Batay sa mga natuklasan, itinuring ng pathologist ang kanyang pagkamatay bilang isang homicide o pagpatay at tinatayang pumanaw siya humigit kumulang 24 hanggang 48 na oras bago isinagawa ang tawag sa 911. Ipinaliwanag naman ng kanyang mga magulang na ilang araw bago ang insidente ay umalis sila para sa isang weekend trip at pagbalik umano nila sa bahay ay natagpuan na nilang wala ng buhay ang kanilang anak. Ayon pa sa kanila, lumala ang autism ni Lacey at nagkaroon siya ng Asperger's syndrome matapos ang ika-9 na baitang. Kaya napilitan umano silang ilayo siya sa ibang tao at ilipat sa homeschooling. Mula noon ay hindi na halos nakita si Lacey ng mga kapitbahay at tinatayang mahigit 15 taon siyang hindi nasilayan ng karamihan sa komunidad. Sa katunayan, ang ilan sa mga bagong lumipat sa lugar ay hindi man lamang alam na may anak ang mag-asawa. Kapag may nagtatanong naman tungkol kay Lacey, sinasabi lamang ng kanyang mga magulang na siya ay may sakit at hindi maaaring lumabas ng bahay. Ipinapaliwanag din nila sa kanilang mga kakilala na mayroong umano siyang lock-in syndrome, isang bihira at malubhang neurological disorder kung saan halos lahat ng kalamnan ng katawan ay napaparelisa maliban sa mga kumukontrol sa paggalaw ng mga mata. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay karaniwang nakaratay sa kama at lubos na umaasa sa mga tagapag-alaga. Bagamat nananatili silang mulat sa kanilang paligid at nakikipag-usap sa pamamagitan ng paggalaw ng kanilang mga mata. Gayunman, walang anumang tala sa medical records ni Lacey na nagsasabing mayroon siyang ganitong diagnosis.
at hindi rin malinaw kung sino ang nagbigay ng naturang pahayag. Ayon sa mga record, huli siyang nagpakonsulta sa doktor noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang at nag-aaral pa sa paaralan. Sa panahong iyon, ang tanging naitala niyang reklamo ay anxiety at autism lamang ang opisyal na diagnosis sa kanya. Hindi rin natukoy ng mga investigador kung bakit umabot siya sa puntong halos hindi na makagalaw. Namuhay ng tahimik at hiwalay sa ibang tao ang pamilya sa loob ng maraming taon. Bihira silang makisalamuha sa komunidad at halos wala ring bumibisita sa kanilang tahanan. Kaya walang sino man ang nakakaalam sa tunay na kalagayan ni Lacey. Matapos ang kanyang pagpanaw, nagbahagi ang kanyang ina ng isang maikling mensahe sa social media na nagsasabing, "Mom and Dad, love you so much." Pagkaraan ng ilang buwan, noong ika-2 ng Mayo 2022, inaresto ang 64 na anyos na si Sheila at ang 65 anyos na si Clay Fletcher at sinampahan sila ng kasong second-degree murder. Sa kabila nito, mariin nilang itinanggi ang mga paratang. Iginiit nila na nasa 8 gulang na si Lacey at siya mismo ang gumagawa ng kanyang mga desisyon. Kaya ayon sa kanila ay wala silang kakayahang pilitin o kontrolin ang kanyang mga nais. Sinabi rin nilang pinili umano ni Lacey ang manatili lamang sa loob ng bahay, mamuhay sa sofa at hindi na halos bumangon mula rito. Ayon sa pahayag ng kanyang mga magulang, ayaw umano ni Lacey na pumunta sa banyo kaya gumagamit na lamang siya ng tuwalya na inilalagay sa tabi ng sofa upang doon dumumi o umihi at pagkatapos ay sila na lamang ang maglilinis nito. Iginiit din nila na hindi kailanman nagreklamo si Lacey na siya ay may sakit kaya hindi na nila nakita ang pangangailangang dalhin siya sa doktor. Habang ang kanyang ina naman ang umano'y nag-aalaga at naglilinis sa mga sugat ng kanyang balat. Gayunpaman, maraming bahagi ng kanilang salaysay ang ikinagulat ng mga investigador. Sa mga natuklasan sa autopsy, kitang-kitang labis ang kapayatan ni Lacey. Matagal siyang kulang sa nutrisyon at mayroon na siyang sepsis o malawakang impeksyon sa katawan. Bukod pa rito, una nilang sinabi na ang kanilang anak ay halos hindi na makagalaw. Ngunit kalaunan ay binago nila ang kanilang pahayag at sinabing kusa umanong pinili ni Lacey ang manatili sa sofa sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga otoridad, kung tunay na nagsimula ang ganitong sitwasyon noong siya ay nasa edad na 12, nangangahulugan itong nangyari ang lahat habang nasa pangangalaga pa rin siya ng kanyang mga magulang. Sa kabila nito, kalaunan ay sinabi rin nilang wala naman umanong malubhang karamdaman ang kanilang anak at hindi ito nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Isa rin sa mga naging sentro ng mga tanong ng mga investigador ang tiyempo ng kanyang pagkamatay, sapagkat pumanaw si Lacey sa panahong sinabi ng kanyang mga magulang na sila ay nasa isang weekend trip. Dahil dito, sinuri rin kung ang kanilang pag-alis ay naganap bago o matapos siyang mamatay. Sa kabuuan ng investigasyon, wala ring anumang record na nagpapakitang humingi ng tulong medikal ang mag-asawa para sa kalagayan ng kanilang anak. Pagkaraan lamang ng 2 araw mula sa kanilang pag-aresto, noong ika-4 ng Mayo 2022, pinalaya sina Sheila at Clay Fletcher matapos magpiyansa ng tig $300,000 bawat isa. Ang naging desisyong ito ay agad na nagdulot ng matinding diskusyon at magkakaibang reaksyon mula sa publiko. Ipinaliwanag ng district prosecutor na wala namang naunang hatol na kriminal ang mag-asawa at mababa rin ang posibilidad na sila ay tumakas. Kaya pinayagan silang manatiling malaya habang hinihintay ang paglilitis. Samantala, ipinakita ni Sheila at Clay ang kanilang sarili bilang mga magulang na nagdadalamhati
at nagsisisi sa sinapit ng kanilang anak. Subalit marami sa publiko ang hindi naniwala sa kanilang mga pahayag. Maging ang maraming residente ng kanilang komunidad ay nagpahayag ng pagkabigla at galit sa paraan ng umano'y pagpapabaya kay Lacey. Naglabas naman ng opisyal na pahayag ang abogado ng mag-asawa at sinabing hindi nila nais muling balikan ang sakit ng pagkawala ng kanilang anak sa harap ng media, kaya tumanggi silang magbigay ng anumang panayam. Ayon pa sa abogado, matinding emosyonal na paghihirap ang pinagdaanan ng mag-asawa sa loob ng maraming taon, at sino mang magulang na nawalan ng anak ay makakaunawa sa kanilang nararamdaman. Gayunpaman, para sa maraming tao, nananatili ang isang mahalagang tanong: kung agad sana silang humingi ng tulong sa mga doktor at iba pang espesyalista, maaari kayang naiwasan ang sinapit ni Lacey? Ito ang isa sa mga pangunahing isyong patuloy na sinusuri sa kaso. Sa panig ng prosekusyon, iginiit ng prosecutor na ang pagkamatay ni Lacey ay dapat ituring na isang pagpatay na bunga ng matinding pagpapabaya. Kaya hiniling niyang magsagawa ng masusing investigasyon ang mga kinauukulang ahensya. Kasabay nito, naging mahalagang usapin sa korte kung anong antas ng pananagutang kriminal ang nararapat ipataw sa mga magulang. Kabilang sa mga pinag-aralang posibilidad ang homicide dahil sa kapabayaan, isang uri ng hindi sinasadyang pagpatay o second degree murder. Magkakaiba ang maaaring maging parusa sa bawat kaso, kung saan ang homicide dahil sa kapabayaan ay may mas magaan na kaparusahan, at hindi sinasadyang pagpatay ay maaaring humantong sa mas mahabang pagkakakulong. Samantalang ang second degree murder ay maaaring magresulta sa habang buhay na pagkabilanggo nang walang posibilidad ng parol. Ayon sa prosecutor, ipaglalaban niyang manatili ang kasong second degree murder sapagkat naniniwala siyang hindi ginampanan ng mga magulang ang kanilang pangunahing responsibilidad bilang mga tagapag-alaga ni Lacey. Aniya, tungkulin nilang tiyaking natatanggap ng kanilang anak ang kinakailangang pangangalaga at medikal na atensyon, lalo na kung malinaw na lumalala na ang kanyang kalagayan. Hanggang sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang paglilitis sa kasong ito. Sa mga susunod na yugto ng investigasyon at pagdinig, inaasahang mas lilinaw pa kung paano hahatulan ng hukuman ang mag-asawa at kung ano ang magiging pinal na desisyon sa isa sa mga pinakakontrobersyal na kasong ito sa Louisiana. Hanggang ngayon, nananatiling mabigat ang tanong ng kasong ito. Trahedya ba ito na maaaring naiwasan o isang krimeng matagal na hindi napansin? Kayo, ano ang inyong pananaw? Ibahagi ang inyong opinion sa comments. Ako si Kuya Cox, maraming salamat sa inyong panunood at magkita-kita tayong muli sa susunod na dokumentaryo.